Hey! Magandang araw mga kasisid. Welcome back po sa aking channel. At kung bago ka pa lang sa channel ko, syempre welcome ka. Kaya kung magustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like o i-share. Yun, good morning mga kasisid. Isang magandang mapagpalang araw sa ating lahat. Ayun, welcome back po sa aking channel. At ako si Jonathan. At welcome po sa Sisid. At long time no see. Dahil sa nasira nga yung camera natin na nakaraan. Kaya matagal-tagal ako hindi nakapag-upload. Kaya ngayon meron na tayong camera. And syempre back to Sisid na tayo. Sisid na naman tayo ulit. Dahil tuloy-tuloy lang. Na-miss ko na rin na magdagat. Tagal na hindi nakapag dagat. Kahapon pa kami dito. Tapos dito na rin natulog para sakto ngayong umaga ay makapag-dive agad. Yun yung camera natin mga kasisi. Mabuti agad bago magkalma ng husto ay meron na tayong camera dahil it's summertime. Yun, at abang-abang po sa susunod na mangyayari. And let's go. Same spot tayo mga kasisi. Same spot. Yun. Let's go. At kakababa pa lang mga kasisid ay ito yung nagpakita sa may gilid lang. Banak o molet. 2 pirasong banak ito, pero mabibilis yung kanilang paglangoy. Takot na takot, kaya yung pana ko ay kaliwa, kanan, kaliwa, kanan yung ikot. At nung pagkalabit ko ay hindi rin tinamaan. Warm up dive pa lang ito mga kasisid. Sa gilid pa lang ay practice muna tayo o target shooting, pero hindi tayo tumama, kaya second dive. Meron ako nakitang lifty sa may lubog na kahoy na to, yung pinanaan ko rin kahapon, yung kawan ng yellow spotted sweet lips. Pero yung natira dito ay yung maliit ng konti, hindi ganoon kalaki, kaya tinira ko na rin dahil good size na rin ito at sakto na pang ulam. Sumunod na sisid, meron ulit ako nakita nga lifty, pero ibang species ito. Dahil yung sweet lips ay napakaraming species mga kasisid. At nung nakahanap ako ng magandang angle, agad-agad kong kinalabitan at ito ang nangyari. Na stone shot mga kasisid, ito ay namatay kaagad.
What a nice shot mga kasisid. Second fish of the day. Itong lifty na ito. At bumalik ako sa gilid mga kasisid dahil meron ako nakitang mangrove snapper o mangagat. Kaya nung pagharap nito sa akin ay agad-agad kong kinalabitan mga kasisid. Kapag yung isda ay nakaharap, malaki yung chance na matamaan dahil kapag tumagilid siya ay tatamaan siya. Kumaliwa man siya o kanan. Yun yung diskarte sa pamamana mga kasisid. Kapag nakaharap, malaki yung chance na tamaan. Bigla ang kalabit mga kasisid dahil biglaan din ng kanyang pagdaan. At na stone shot. Itong isdang to ay samaral o rabbit fish o ketong sa Bisaya o danggit din. Napakasakit mga tinik nito, kaya kung hindi ito ma-stone shot o hindi mapatay ay pag nagkaalanganin yung pagkakahawak ay siguradong matitinik ka nito. At merong lumapit sa aking mga kawan ng talakitok mga kasisid. Good size na ito, halos kalahating kilo ang isa. Napakarami nila at aking pinanood lang ito dahil tuwang-tuwa sila na makipaglangoy sa akin. And the next dive, meron ako nakitang kawan ng rabbit fish o samaral. Pero agad-agad din lumayo. Kaya inantay ko sila sa seabed o baka sakaling bumalik. At saktong-sakto pagdating ko sa ibaba ay agad-agad din silang lumapit. Kaya humanap agad ako ng magandang angle. At dahan-dahang nilapitan at pagkalabit, saktong-sakto yung pagkakatama mga kasisid. At nung hinihila ko mga kasisid ay hindi mahila, ang tigas. Yun pala ay sumabit sa nylon. Merong nylon na naiwan o yung nylon na to ay ginamit sa long line fishing o kitang. Doon sumabit yung isda, doon pumulupot. Kaya kailangan putulin para makuha ito. Sumunod na sisid, meron ako nakitang kanlay o Maori cod. Dahan-dahan ko nga nilapitan at lumalabas pasok siya sa kanyang butas. At nung malapit na ako ay agad-agad din pumasok sa butas. Sayang na sayang mga kasisid, malaking kanlay na sana. Pero wala tayong magawa dahil medyo mailap.
At eto, sumunod na sisid ay nag-abang ako dito kay Nemo sa may bahay ni Nemo tapat. Dahil meron ako naaninag na kawan ng samaral ulit. Inantay ko kung dadaan sila dito mga kasisid, at yun, dahan-dahan din silang lumapit. Medyo bulabog na sila. Kaya yung diskarte dito ay antay lang na dahan-dahan silang lumapit. Huwag silang habulin. At eto yung isa. Saktong papalayo na siya ay pinahabulan ko na ng tira mga kasisid. Panigurado na tayo dahil ilang piraso pa lang yung isda natin na huli at hindi pa ganun kalalaki. At ang huling kalabit mga kasisid ay kanlay yung aking nakita. Dahan-dahan kong binaba dahil napakalaking kanlay ito. At malapit na sana siyang pumasok sa butas, pero nung pagkalabit ko ay naharangan ng bala yung kanyang katawan. Hindi siya nakapasok sa kanyang lungga mga kasisid. At nakita kong mababa yung pagkakatama at nalaslas na yung kanyang laman, ay dinumog ko na dahil baka makawala pa mga kasisid. At umalikabok ang paligid dahil sa kanyang pagpalag. At pilit kong hinihila yung bala ko ay tumusok pa sa bato. Hirap pa kunin. Kung iiwan ko dito ay siguradong makakawala mga kasisid dahil kunting laman na lang yung naiiwan. At buti na lang nung paghila ko ng medyo malakas ay sumama rin. Kaya secured natin yung isdang to. Kanlay. Bihirang pumayat yung kanlay na to. Kaya ganito yung kanyang itsura mga kasisid. Nag-orange yung taba. At bumalik na ako mga kasisid after ko makuha yung kanlay. Wala na akong ibang isdang nakita. At kami pauwi na. Good catch tayo mga kasisid. Good catch. Na-break in yung camera natin. Maganda yung pagkaka-break in. Good catch tayo. Good catch. Kami pala yan. Laki. Mauli ko mga kasi. Ano yan, Joe? Kanila? Taba. Gabi ka taba. At syempre shoutout tayo. Shoutout mga kasisid. Jose Daddy, Marlon De Jesus, Just Fair TV, Junel Zumingit from Sigihor, Kuya Jack Adventures, Rapi Bantilan, Joseph Cantar from Imus Cavite, Pyro Aquatic Diaries, and Glip Paul ang Nagan. Ayun, at sa mga silent viewers po natin, shoutout po sa inyo, and salamat po sa patuloy na suporta. At maraming salamat, and God bless you all po.